Gaano kahalimaw magmahal boyfriend ko? Way back 2022, nakipaghiwalay ako sa kanya dahil sa may problema sa family ko at ayaw ako pag-boyfriend ng papa ko. Ayaw niya pumayag, pero nakipaghiwalay pa rin ako. Hanggang sa binlock ko na siya sa lahat ng pwede niyang pang-contact sa akin. May araw pa nang pinuntahan niya ako sa labas namin at naghintay siya ng magdamag. Gustong-gusto ko na siyang labasin at para umuwi. Pero pinigilan ako ng papa ko. Wala akong nagawa. Sobrang awang-awa ako sa kanya. Pero sinunod ko pa rin papa ko hanggang sa gumawa siya ng dump account para lang makausap ako araw-araw. Pero makalipas ang 4 days, binlock ko ulit siya. Pero di ko maipagkaila sa sarili ko na mahal ko pa rin siya, pero ayoko sumuway sa papa ko. Hanggang sa gumawa ulit siya ang new account at doon nag-chat siya ulit sa akin para sabihin na mag-suicide siya. Pero kinausap ko siya ng mahinahon at hanggang sa pinakinggan na niya ako, napigilan ko. At naliwanagan siya at sinabi niya na kahit anong mangyari, hindi na siya magmamahal ng iba, kundi lang daw ako. Hanggang sa hindi na siya nag-chat pang muli dahil sa sinabi ko na tinigilan na niya ako. At hanggang sa nalaman ko na nagpakang mood-good na lang siya sa work at wala na akong naging balita pa nun. Way back 2023, nagkaroon ako ng bagong boyfriend. Ba't patago dahil alam kong magagalit papa ko. Hanggang sa nalaman ng papa ko na buntis ako, pinagsama kami ng new BF ko, pinagbukod kami. Pero hindi naging masaya yung buhay ko sa kanya. Puro pang bugbog at sakit sa katawan. At pasa at panluloko yung naranasan ko sa kanya. Dahil lang sa selos. Pero ang totoo, gawain niya yon. Hanggang sa di ko na kinaya, umuwi na ako sa amin, sobrang galit pa ng tatay ko. Ipapakulong na niya sana yung tatay ng anak ko. Pero naawa ako at kinausap ko tatay ko na wag na lang ituloy at nagpabraji kami at nagharap kami ng amang anak ko. At nag-usap na hindi na itutuloy basta hahayaan na niya kaming magiging anak niya at hindi na niya kami papakialamanan at never na siya lalapit o magpapakita sa amin. So, way back in March 2, 2026, nagkausap ulit kami ni Jeed dahil nagka-new FB na ako. Ined niya ako. Inaccept ko syempre at nag-chat siya sa akin ng amusta at hanggang sa sinabi niya sa akin na never na siya nagmahal ng iba ko, pa rin yung mahal niya hanggang ngayon. At sabi niya na tinupad niya yung sinabi niya sa akin na never na siya magmamahal ng iba. Hinintay niya ako kahit matagal, hindi nabawasan yung pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa nagkaayos kami, inaamin ko na siya pa rin kada araw, siya pa rin naiisip ko. Kaya super saya ako nung inad niya ako sa FB at chinat niya ako. Pero sinabi ko sa kanya na hindi na kami pwede dahil may anak na ako. At siya binata pa, pero tinanggap niya yung anak ko. Tinuring niyang sarili niyang anak at pati na din mom ng BF ko. Tinuring niyang apo yung anak ko hanggang sa napa-oo na ulit. Ako, syempre, mahal ko eh. Hanggang sa pinaparamdam niya sa akin yung pagmamahal niya sa akin na never nawala. At lalo na sa anak ko. Never niya tinuring na iba. Never siya nagkulang sa amin. Pinaramdam niya lahat at ginagawa niya lahat para lang sa amin. At lalo na ginhawa. Nag-work pa rin siya kahit financial stable na siya. Sabi niya para sa future namin yung pagpapakapagod niya, gusto niya ibigay lahat sa amin ng anak ko. Gusto niya iparanas sa amin yung ginhawa at ang mga hindi pa namin nararanasan. Binibigyan niya kami ng weekly allowance and groceries at kung ano gusto ko. Kahit meron pa akong money, binibigyan pa rin niya ako kahit sabi ko meron pa. Sabi niya, tabi ko lang daw pang pocket money ko. Hanggang sa binigyan niya ako ulit pang pagawa ng passport para sa pag-travel namin pa Canada. Hanggang sa nagawa na yung passport ko at sobrang sa work halos di na kami nag-uusap dahil sobrang bagal din ng signal dun sa work niya. Hanggang sa nakipaghiwalay ako sa kanya ulit dahil sa hindi niya ako nabibigyan ng oras. Pero, mga ilang weeks lang, naayos pa rin namin dahil di siya tumitigil kakasuyo sa akin. Pero dahil mahal na mahal pa rin namin isa't isa, inayos pa rin namin. After 1 month nun, nag-book na siya ng ticket pa Canada for 1 week. Sobrang saya ako dahil makakasama ko siya ng matagal. Hanggang sa dumating na yung araw ng travel namin pa Canada. Super saya naming dalawa. 1 linggo din kami magkakasama hanggang sa nakarating na kami sa Canada. Gumala kami noon ng gabi. 2 days na kami noon sa Canada. Di ko akalain na magpo-propose siya sa akin. Sobrang saya lang ganun pala pakiramdam noon and
Siyempre, nag-yes ako. Next year sana, magpapakasal na kami. Hanggang sa nakalipas na ang 1 week, pauwi na kami ng Pinas. And after 3 days ng pag-uwi namin, nag-chat yung kapatid and mom niya sa akin na wag daw ako mabibigla, wala na si Jade. Nung una di ako makapaniwala at naninikip dibdib ko, pinapunta na ako sa morgue ng fam niya. At habang nasa biyahe ako diko, mapigilan humagulgol. Hindi na ako nahihiya sa mga tao kahit pinagtitinginan na ako. But may nag-ask sa akin bakit ako umiiyak? At nasabi ko, about sa BF ko, dinamayan ako ng nag-ask sa akin. And habang papalapit na ako sa morgue, sobrang naninikip ang dibdib ko. Habang papalapit ako, takot na takot ako. And nakita ko siya nakahiga na sa morgue na wala ng buhay. Pangalan ko lang daw yung bukang bibig niya. Sinabi niya sa mom and sis niya na wag ako papabayaan hanggang sa nawalan na siya ng buhay. Sa huling hininga niya, ako pa rin yung iniisip niya. Hindi ko matanggap na ganun lang kadali siya nawala. Alam kong hanggang sa huli ako pa rin yung minamahal niya. Sobrang halimaw niya magmahal kahit anong mga bad side ko tinanggap niya lahat ng yon. At hanggang sa huling hininga niya, ako pa rin yung bukang bibig niya.